Matthew chapter 18. Ang pinakadakila. Verse 1. Nung sandaling yon, lumapit ang mga disciples kay Jesus at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Verse 2. Tinawag ni Jesus ang isang bata at pinatayo sa harap nila. Verse 3. Sabi niya, "Sinasabi ko sa inyo, kung hindi kayo magbabago at magiging kagaya ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit." Verse 4. Sino man na maging mapagpakumbaba katulad ng batang to, siya ang pinakadakila sa kaharian ng langit. Verse 5. At kung sino ang tatanggap sa batang ito sa pangalan ko, tinatanggap niya din ako. Mga dahilan para magkasala. Verse 6. Kung sino man sa inyo ang maging dahilan para magkasala, ang isa sa mga maliliit na batang ito na naniniwala sa akin, mas mabuti pang talian ng malaking bato ang leeg niya. Tapos, ihulog siya sa dagat para malunod. Verse 7. Kawawa ang mundo dahil napakaraming dahilan para magkasala dito. Lagi naman meron ito. Pero mas kawawa ang taong nagiging dahilan ng pagkakasala. Kung nagkakasala ka dahil sa kamay o paa mo, putulin mo na lang yon. Mas mabuti pang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan na putol ang kamay o paa mo, kaysa naman may kamay at paa ka nga, pero itatapon ka naman sa apoy ng impyerno. Verse 9. Kung ang mata mo naman ang nagiging dahilan para magkasala ka, lukutin mo yon tapos itapon. Mas mabuti pang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan na isa lang ang mata, kaysa naman meron kang ang dalawang mata, pero itatapon ka naman sa apoy ng impyerno. Ang parable tungkol sa nawawalang tupa. Verse 10. Siguraduhin niyong huwag mababaliwala ang isa sa maliliit na to. Sinasabi ko sa inyo, laging nasa harap ng tatay ko sa langit ang mga angels niya. Verse 11. Dumating kasi dito sa mundo ang Son of Man para iligtas ang mga nawawala. Verse 12. Ano sa tingin niyo ang gagawin ng isang tao kung meron siyang 100 na tupa tapos nawawalang isa sa mga yun? Di ba iiwan niya yung 99 sa bundok para hanapin yung isang naligaw? Verse 13. Tandaan niyo to, siguradong mas matutuwa ang shepherd pag nakita niya na yung isang tupa na naliligaw, kaysa sa 99 na hindi naligaw. Verse 14. Kaya ayaw ng Ama niyo sa langit na may mapahamak kahit isa sa mga maliliit na to. Pagsasaway sa kapatid na nagkasala. Verse 15. Kung nagkasala laban sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at sabihin mo ang pagkakamali niya na kayo lang ang magkausap. Kung makikinig siya sa iyo, naibalik mo ang relasyon niyo bilang magkapatid. Verse 16. Pero kung hindi siya makikinig sa iyo, magsama ka ng isa o dalawang kapatid para magkaroon ng dalawa o mas marami pang witness na magpapatunay sa pag-uusap ayon sa sinasabi ng Scripture. Verse 17. Kung di pa rin siya makikinig sa kanila, sabihin ito sa church. Pero kung di pa rin makikinig sa church, ituring niyo ang taong yan na parang Gentiles o tax collector. Kapangyarihang magbawal at magpalaya. Verse 18. Tandaan niyo to, ipagbabawal sa langit ang anumang bagay na ipagbabawal niyo dito sa lupa, at papayagan sa langit ang anumang bagay na payagan niyo dito sa lupa. Verse 19. Tandaan niyo din, kung nagkakaisa ang dalawa sa inyo dito sa lupa na humingi ng kahit na ano, bibigay yun sa inyo ng Ama ko na nasa langit. Verse 20. Dahil kung may dalawa o tatlo na magkakasama sa pangalan ko, nandun din ako at kasama nila. Ang parable tungkol sa masamang tauhan. Verse 21. Lumapit si Peter kay Jesus at nagtanong, Lord, ilang beses ko po ba dapat patawarin ang kapatid kong nagkakasala sa akin? 7 times po ba? Verse 22. Hindi lang 7 times, kundi 70 times 7. Sagot ni Jesus.
Verse 23. Dahil parang ganito ang kaharian ng langit. May isang hari na gustong kwentahin ang utang ng mga tauhan niya. Verse 24. Nung nagsimula na siyang maningil, isang tauhan ang dinala sa kanya. Milyon-milyong piso ang utang ng tauhan na ito sa hari. Verse 25. Dahil walang pambayad, inutos ng hari na ibenta na lang siya, ang asawa at anak niya, at pati lahat ng properties niya bilang kabayaran. Verse 26. Lumuhod ang tauhan na ito sa harap ng hari at nagmakaawa. Bigyan niyo pa po ako ng panahon. Babayaran ko po lahat ng utang ko sa inyo, sabi niya. Verse 27. Naawa sa kanya ang hari kaya tinatawad ang mga utang niya at pinalaya siya. Verse 28. Pero pagkaalis ng tauhan, nakita niya ang kapwa-tauhan niya na may utang sa kanya na ilang daang piso. Sinakal niya to at sinabi, "Bayaran mo yung utang mo sa akin." Verse 29. Lumuhod yung kapwa-tauhan niya at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran din kita. Verse 30. Pero hindi siya pumayag. Pinakulong niya ang kapwa niya tauhan hanggang mabayaran nito yung utang sa kanya. Verse 31. Sumama ang loob ng ibang tauhan ng hari sa nangyaring yun. Kaya pumunta sila sa hari at nireport ang nangyari. Verse 32. Tapos pinatawag ng hari ang unang tauhan. Napakasama mong tauhan, sabi ng hari. Nagmakaawa ka sa akin, kaya kinansal ko lahat ng utang mo. Verse 33. Naawa ako sa iyo. Di ba dapat naawa ka rin sa kapwa mo? Sabi pa ng hari. Verse 34. Galit na galit ang hari, kaya iniutos niya na pahirapan sa kulungan ang tauhan hanggang sa makabayad sa lahat ng utang. Verse 35. Pagkatapos, sinabi ni Jesus, ganyan din ang gagawin sa inyo ng Tatay ko sa langit kung hindi nyo taos-pusong patatawarin ang inyong mga kapatid.